So ngayon, ang videohan natin ay kaya ba ng autopilot sa from Calamba exit to Alabang exit. Ayan. So, tatry kong i-engage yung autopilot throughout. Basic autopilot lang yung nasa kotse natin. Wala pa yung auto change lane. Sige, tignan natin mamaya. Ayan, papasok tayo ng Calamba exit sa may Turbina. Tapos ang plano natin ay punta tayo sa may fast lane. Hopefully walang mabagal na kotse sa fast lane, pero I doubt. So punta muna tayo sa fast lane. So autopilot pala, no? Auto steering siya, tsaka at ano yun? Auto cruise. So siya na yung magse-set ng speed. Tapos nakaset naman sa 100 kph yung limit. Yun, nasa settings lang naman yun. Ayan, so ang ano lang dito, dapat kumpleto yung lanes. Ayan, so pasok lang tayo dito. So engage ko na yung autopilot. Ayan, so ang pag-engage is ito lang, isang pindot. Ayan, tapos siya na bahala. Okay? So hindi ko kailangan mag-accelerator or mag-gas tsaka mag-ganto. Pero alam ko kasi merong isang area dun sa may bago ata mag-Canlubang exit or after Canlubang exit, kaganon yung ano kalsada, kaya baka mag-take over ako dun. Ayan, so kunyari gusto kong mag-change lane, no? Pag nag-right signal ako, hindi magdi-disengage yung autopilot. So try natin. Ay, ito rin yung sinasabi ko, atang mag-iiba yung lane eh. So ayan, kaya pa rin naman niya. Ayan. Ayan. So kung napansin nyo, medyo nag left right siya kasi parang nawala yung lane eh, yung lane markings. So ayun. Mabagal lang. Kaya okay din yung may enhanced autopilot para mag-change lane ka na magsisignal ka lang. Yun yung may add-ons kay Tesla. Ayan, ito yung nakakatakot yan. May bigla siyang ano eh, talagang susundan niya yung lane na yun. So parang kung gaganon tayo sa pinakakanan, kaya kailangan talaga supervised. Tapos mamaya pagka ito yung dating toll gate eh, sa may bandang bago mag-Canlubang exit. Ngayon after Canlubang exit. So dito pwede ko na siya i-activate. Ay hindi, wag muna kasi may cones. Ayan, pag medyo clear na, ayan o, dito. Ayan, after dito, ayan, pwede na dito siguro. Ayan, so activated na ulit. Anytime pwede ka naman mag-take over. So either tapakan mo yung brake ng konti, agawin mo yung manibela. Pero ito man, lalaban to ng konting-konti lang. Parang ayun, medyo matigas. Ayan. Tapos, or i-off mo yung autopilot. Pwede rin natin i-set yung kung gaano tayo kalapit sa next car. So, dito siya, yung right, left. Ito. Ngayon, naka 2 cars yung pinaka-max. Tapos, ang pinakamalayo 7 cars naman, so sobrang layo na niya.
So, ako komportable, depende na yun sa comfort nyo kung ano. Kasi pag kunyari 100 yung takbo natin, tapos ganito kalapit, 'di ba? Medyo nakakakaba rin. Tapos meron din palang camera, ito. Ito parang binabantayan kanya kung nagsusupervise ka eh. Tulad nito, medyo mag-aano, 'di ba? Tapos may truck tayo sa kanan. Basta pag konting kinabahan ka lang, wag mo siyang asahan na ano, kasi basic autopilot lang 'to eh. Hindi pa siya yung FSD. Ayan, so pwede na. OMG, may nalaglag, ano yun? Sunset. Pagka tinuro mo yung camera, kailangan mo tumingin din doon. Tumingin ako dun. Hindi siya nakikita. Hindi ko alam kung ano, ayun yung ano eh, kasi hindi ko pa. So, feeling ko ang bagal masyado nung Innova. So, take over tayo. Sige yan. Pwede rin naman dito. So, any lane. Pero, ayan no, magkakanan ulit no. So, ito lang tayo. Hindi ko alam kung may dumiretso yung truck eh. Ayan. So, okay lang tayo dito. Si Mrs. kinakabahan. Ayan, so off ka na? hindi, dire-diretso to hanggang Alabang. Yun yung buong content, unedited. Hindi ko naman na-adjust yung camera. So, lipat tayo sa kaliwa. Tapos balik natin yung autopilot. Yan, susundan niya yan, tamo. Makikita nyo gagalaw to. Diba? Mag-a-adjust siya sa kalsada. Tapos babagal din. So, yan. So, since may kotse na sa harap, bumagal siya. Hindi ako natapak sa preno. Ayan, so lumuwag, 'di ba? Bibilis to konti. Ata. Ayan oh. Ayan. So nagpi-pick up na siya ng speed. Pero kung biglang may gaganon, pepreno din tayo. Pero automatically. Ayan. So hindi siya mag-overspeed. Kasi ito yung speed limit ng kalsada natin. Tapos yung max, ayan yung sinet nating settings or sinet nating max speed sa settings. Ayan. So lipat tayo sa kanan. May mabagal ulit eh. Lipat tayo sa kanan. Minsan mapapaisip ka na lang kung i-activate mo na or hindi, kasi parang alam mo yung parang minsan mas hassle, papalit-palit na yun. Ayan, so medyo mabilis sa kaliwa, dito tayo. Ayan, siya na bahala magsentro sa linya. Ayan, so 100 lang takbo natin. Hindi yan, hindi ko sure kung pagpababa, pero ayun.
inaantay ko yung ano eh. May from time to time, may sasabihin si Tesla na eto, yan, applies light turning eme. So, kailangan mo lang na ganunin yung manibela. So, ito yung parang pag-check niya na, oy, nakatingin ka pa ba sa kalsada, ganun. Attentive ka ba kasi nga supervised dapat. Until South Park ba to? Hanggang exit lang ng ano. Mag-exit pa. Mag-exit yun pa. Pagka sa toll gate. Eh, Alabang exit tayo. Hmm. Ano? Division West. Feeling ko dito. Sino? Hindi pa rin kami. Parang gusto kong lumipat. Traffic din naman yung right eh. Ito ang layo kasi. Malayo din yan. So, mayroong ulit, ano, notice check. Ano ba tawag dyan? Nakalimutan ko yung tawag dyan. Security check. Ngayon ay Southwoods na ata to.
nakaabang lang ako ngayon in case lang na alanganin. Pero ayun, kasi medyo nag-traffic kanina. Sobrang helpful nung kahit basic autopilot lang. Kasi isipin mo kung pagod ka na mag-drive, so at least meron kang pwedeng parang backup na support, lalo na kung long drive talaga. Yun nga lang, for basic autopilot medyo marami siyang limitation. Pati pala pag sobrang traffic na, 'di ba? Tayo sanay tayong medyo dikit, yung medyo malapit. Si autopilot talagang kahit sobrang traffic, i-maintain niya yung 2 cars. So ang mangyayari, sisingitan ka ng sisingitan. Kaya pag sobrang traffic din, hindi siya masyadong advisable. Although ang isang workaround doon, pwede kang mag-manual. So pwede mong tapakan yung accelerator para lumapit. Naka-auto steer ka na lang. So yun, pwedeng i-consider yung ganun. Yan, security check ulit. Hindi naman siya tawag dito, yung nakaka-distract. Kasi ang focus mo, eto 'di ba? Kasama siya sa peripheral view eh. Lalo na pag nagfa-flash na siya. So, hindi siya distracting. Yun lang yung So actually, kaya rin naman to diretso hanggang Nichols exit na. Pero for this time, Alabang lang muna. Kasi doon din may gagawin kami. Pero pansin nyo, no issues at all. Kasi tingin ko naman safe siya. Konting sanayan lang, lalo na yung pagka kunyari first time mo mag-autopilot, yung lapit na niya, ang bilis mo pa rin. Minsan may ganun siyang behavior eh. Take over na ako since malapit na Alabang exit. 1.7 kilometers na lang. So basta may lane marking, kaya yan. Ganito kalaki, medyo alanganin to yung kanina. Pero ito yun, okay na to. Pero yun, na napapansin nyo, burado. Minsan kakayanin niya manghula or mag-asam gumawa ng lane niya, pero pagkaalanganin talaga, minsan hindi ka niya papayagan eh. Ayun, so kunyari ngayon dito pwede yun. Ayun. So may lane kasi.
Gusto ko nga makatry din yung ano eh. Yung, kunyari ngayon, no? Pagka naka-autopilot tayo, dediretsuhin niya lang yan. Pero, try natin pag dito, eto, feeling ko hindi tayo papayagan dito. Ah, pinayagan tayo. Kaya ako. Masyado masikip. Kasi usually nasa gitna tayo, di ba? Ang ano is, iti-treat niya to as one lane lang. Eto, pwede dito. Ayan. Ayun, ngayon ayaw niya. Wala siyang makitang lane kasi. Isa pa. Tignan mo muna kung may kotse. Okay, wala. Ayun, nadetect niya. Ano ba? Wala, ayaw niya. Ayaw niya. Kasi ngayon okay na ulit siya. Pero ayun, sa exit hindi ko na rin siya ginagamit eh, kasi mas maganda mag manual na lang. Ayun, so andito na tayo sa Alabang exit. So kaya naman ni basic autopilot from Calamba exit to Alabang exit. And then actually kahit hanggang Nichols exit or C5 exit walang problema. Ang kailangan lang is supervised driving pa rin siya kahit hanggang FSD na tayo. So yun lang, salamat sa panonood.